Alright guys, hindi nyo ba natatanong sa sarili nyo guys kung kayo ba yung nag-a-apply kayo ng security guard ba na ano kayang pinakamagandang postingan ng security guard, no? Ano ang the best na posting? Anyway, pag nag-a-apply ka ng security guard guys ay hindi ka dapat mamili kung saan ka ilalagay. Kumbaga, ready ka kung saan ang available na posto kasi kaya ka nga nag-security guard dahil kailangan mo ng kita. But kung nagtatanong ka sa sarili mo, ano bang maganda ang na postingan ng security guard? Ang nasa mall, nasa mga establishment na malaki, nasa mga embassy, nasa mga airport, o nasa baganting luti. Okay? Saan ba ang maganda? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito guys. Tara! Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin, kwentuhan lang tayo, parang magkikwentuhan na tayo para may alam niyo naman yung mga bagong security guard at papasok pa lang sa security guard kung ano bang magandang postingan ng security guard, ano bang magandang pinakamaganda, no? Kasi nagtatalo-talo yung iba kung ano ang pinakamaganda na postingan. So sa ngayon guys, pag-uusapan natin yun ngayon sa video nito guys. Pero bago ang lahat, baka magulat kayo na security officer, security guard. Baka model-modelan ng dating, baka magulat kayo, mababok, nakasado, o what. Kasi guys, ako ay isa ng retired na po ako, hindi na po ako active, no? Hindi na ako active sa duty. Baka isipin nyo na bakit gano'n ang pormahan natin? Kasi hindi na ako active, ako po ay retired na po. Ngayon, gumagawa po ako guys ng mga video regarding sa mga security guard matters, no? So kung gusto nyo makita ang mga video ko guys, pumunta kayo sa channel ko, ayan, no? Tapos pindutin nyo yung playlist dyan, ayan, yung playlist dyan, ayan. Pag napindot nyo ng playlist, ito yung lalabas, no? Nandyan yung security guard matters, ayan. Ngayon, kung mag-iimbestiga kayo kung sino yung nagsasalita sa harap ng camera, puntahan nyo yung ibang video dyan. May mga makikita kayong video na magbibigay sa inyo ng idea na sino ako. Kayo ba'y maniniwala sa akin o hindi, di ba? So, dalawin nyo ng channel ko. Okay. So, ano ba ang magandang postingan talaga sa security guard, no? Kasi, alam mo, may mga nagbablog kasi ng mga active na security guard, no? Nagpapa-engage sila sa mga pwesto nila tulad nitong, ayan o, yan, si Kuya, ayan o. Ano sabi niya dyan? Ayos lang naman ako kahit patulog-tulog sa kampanya, masaya naman sa araw ng sahuran. Di talaga ako marunong mahiya kasi siguro kinakantsawan siya na nagjo-duty ka, pahiga-higa ka lang dyan, patulog-tulog, para hirahay ka dyan, tapos sisildo ka pagdating ng panahon. So, guys, may mga ibang gwardya na mga vlogger, content creator ng mga active duty ng mga gwardya ay nagpapaplik sila sa kanilang mga tinatawag na mga pwesto kung paano sila kahayahay, no? Tapos ito naman si Kuya, ayan o, si Kuya yan. Anong sabi niya dyan? Kasi, kung yan pagtatawanan ka lang ng mga naka-duty tulad ng mall, airport, hotel at kung saan pang magandang pisto, di lahat ng tulad mo naghahangad ng bakanting luti. Kasi nga naman, nagpiplik sila kung paano sila kahayahay sa kanilang mga pinagjujutihan nila. So, siyempre, yung mga ibang gwardiya na nagre-react sa post nila kasi nga inisip nila na hindi gusto nilang ikuan ba ipagbigay alam sa mga nagkukuha na hindi maganda yung ganong pwesto na kasi ikuan nga. Okay, pag-usapan natin ano bang magandang pwesto para sa akin, ha? Ewan ko lang para sa inyo. Anyway, ako guys ay halos lahat nadaanan ko yung mga pwestuhan. Naging armor car driver ako, nag-mall ako, nag-embassy ako, nagbakanting lote ako, ano pa ba, building guard, halos nakuan ka, bangko, nagkuhan ako dyan, napadan ako mga government establishment. Baka magtaka kayo, bakit ang dami kong napagdaan ng duty. Una-una guys, hindi ako nagtatagal sa pwesto. Isang taon lang, pag alam kong stock up ang
ang ban ko doon, ang pagkatao ko doon, yung bata pa ako, naghahanap ako ng, nasa isip ko kasi noon na bago ako tumanda, kailangan makahanap na ako ng makuan ko, yung tinatawag na masasandalan ko, kasi mahirap na pagka matumanda ka na bilang kuan. So, palipat-lipat ako, naghahanap ako ng mga opportunity. Kaya iba-ibang napupuntahan kong pwesto. So, saan ba ang magandang pwestuhan? Dito sa Pilipinas kasi guys, gumawa na nga ako ng video. Ayan ang video na yan. No? Snappy at saka lousy, same salary. Snappy, lousy, same salary. No? So, kung pag-uusapan natin ng kaisnapihan, ay lamang na lamang ang mall. Ang dami kasi mga enhancement training na binibigay dyan, mga tinatawag na, basta napaka-snappy ang nasa assign sa mall, isang sa madaling salita. Ang nasa mall ay napaka-snappy talaga niya dyan. So, sa ibang mga kuan din, building guard, na kuan ko dyan, snappy kasi marami silang binibigay ng mga enhancement. So, nagdadagdag kaalaman ngayon sa kaisipan mo. At arsenal mo yun. Di ba? Kasi may mga certificate ka natatanggap eh. But guys, pag tinitingnan mo yung trabaho mo sa mall, nakikita mo kung gaano ka stressful. Di ba? Pagka nag-break time ka nga dyan, kalahating oras lang ibibigay sa'yo eh. Kasi bayad naman daw talaga yung oras natin. Totoo yun, bayad yung oras natin. Kaya kailangan pag kumain kami, mabilisan kami. Magulo yung buhok ko guys. Pag kumain kami, mabilisan kami. Tapos, ang daming rules, ang daming kalaban. Empleyado, kapwa mo gwardiya, officer mo, mga in-house, ang dami mong mga mata-mata talaga doon. Kaya maya-maya kami natatanggalan ng mga kasama namin sa duty. Pero pagdating sa snappy ang nasa mall. So para kung ikaw, bata ka, gusto mo magdagdag ng kaalaman, gusto mo tinatawag na masabing snappy ka, di mag-mall ka. Pero tingnan mo yung trabaho doon. Sa Pilipinas kasi, mas snappy ka, mas marami kang trabaho, mas mahirap yung trabaho mo. Pero yung sweldo ay the same na naman, minimum. Anyway, pag-usapan natin sa dulo ng video, no? So, yun ang gusto kong ipaliwatig sa inyo na pag doon ka sa mga establishment na mga magaganda, marami kang matutunan doon. At marami kang, ibig sabihin, masasabing snappy ka. Dito naman sa bakanting lote guys, dito sa bakanting lote, ay palawsi-lawsi lang talaga. At ganito yan nung na-assign ako sa isang government, isa akong reserve officer. Reserve officer ako kasi sa government guys ay malakas ang tinatawag na politika dyan. So wala akong kilala, wala akong backer, wala lahat. So sabit lang ako. Since kailangan nila ng driver na officer sa mga VIP nila, nakuha ako, naging officer, reliever officer ako. So nung panahon na nakuha na nagkaroon na ako ng slot bilang officer, di nag-duty na ako, bigla ngayon akong hinugot kasi sa detachment namin doon sa government, busy yun. So bigla akong hinugot sa annex, parang annex ba? Annex ng detachment namin. Another detachment yun, annex lang. So bigla akong hinugot at ginawa akong in-charge officer doon. So nalungkot ako kasi detachment annex, bakanting lote guys. So nung panahon na yun, lungkot na lungkot ang kaisipan ko kasi ang nasa isip namin dati, pag ilagay ka sa mga bakanting lote, lawsi ka na gwardiya. Isa kang parang inayawan ka doon sa mga Ibig sabihin, hindi ka presentable na tao. Nilagay ka sa bakanting lote. So, no choice ako dahil kailangan ko ng trabaho, di sinunod ko. Pero masama ang loob ko, napunta ako sa bakanting lote. So, nakarating ako sa bakanting lote. Ako kasi yung charge doon eh. Parang ako yung commander doon, pero annex. May commander talaga kami. May main detachment kami. Kaya lang, dalawa lang ang officer doon eh. Isang pang-araw, isang pang-gabi. So ako yung ginawang pang-in-charge doon. So pagdating ko doon, sinagubing na ako, nakikita ko yung mga gwardiya, walang sombrero. Nakalagay yung sombrero ba? Nakalagay necktie, nakababa. Tapos, mga, di ba, long sleeping gwardiya, nakaganon. Tapos,
basta talagang wala sa ayos. Sabi ko, ba't hindi mo, noong una, mahigpit pa ako. Ayusin mo yung uniforme mo. Nakakahiya yung ginagawa mo, ganun pa ako. Tapos parang daming nagagalit sa akin kasi para daw kung sino ako, ganun. Parang kaya yung kargada ko, palagi ako nakahanda. Kahit saan ako magpunta, nakahanda palagi. Kasi, siyempre, gwardya tayo eh. Pagkakuan, hindi mo alam takbo na maisip eh. So, habang tumatagal ako doon, nakikita ko na yung tinatawag na kalakaran. No? Kalakaran. Na-adapt ko na rin. Na-adapt ko na rin. No? So, nakita ko, ako, pagkatapos kong kumain sa tanghalian, ang sarap magsesta. Bumababa ako dun sa may parang bundok-bundok doon. Logto na ako. Tapos bababa na ako ng hapon. Pagka alam kong uwian na, parang alas 5, alas 4, or baba na ako. So, konti na lang bilang kasi 12-12. 7 to 7 eh. So, pagbaba mo na alas 5, di alas 6, alas 7, uwian na. Ganun lang ang buhay. Tapos, sa umaga, konting silip-silip lang sa uwan. Basta. Tapos, ang mga kasama ko doon, walang ginawa kundi manood sa portable DVD pa dati ang uso. Wala pa yung mga YouTube na eh. Portable DVD. Mauso pa yung mga balang DVD. Maya-maya nung nanood ganun. Tapos, napakaluwag ng buhay. Tapos walang stress. Sabi ko, kahit na 10 taon ako rito, pwede ako rito. Kasi isipin mo, dusi-dusi kami doon. Wala akong ginawa kundi sa umaga, pagkatapos kong mag-assume, iikot ako ng konting chika-chika sa mga kasama, kwento-kwento, pero may, kung ba, ikot-ikot na rubing-rubing lang, ganon. Tapos yun lang. Pagdating tanghali, kakain, tapos bababa, lugto-lugto doon, siesta-siesta, balik na. So nakikita nyo na yung yung tinatawag na background ng bawat pwesto na sinasabi ko. So nakuan ko na, tapos wala kang inisip na may mga bus doon o makasilip. Kung tayo mo ba ay wala sa ayos. Walang ganun. Walang officer. Ako officer eh. Ako yung tinatawag na supervisory. So, ang akin lang, inisip ko lang na yung pwesto ay hindi mapabayaan, hindi mapasukan. Kasi, kaya may gwardiya ang bakanting lote kasi iniwasan natin mapasukan ng mga intruders ng mga illegal settlers, yung mga squatter ba, matayuan ng mga bahay. Yun lang naman binabantayan yun dun eh, wala nang iba eh. At saka siyempre yung mga illegal entry ng mga tao. So, yun lang naman ang function natin doon. At nagtatanim-tanim kami doon, nag-aalaga ng manok, at nagluto-luto kami. Malingki kami, utusan ko yung Ruby ko, malingki ka doon. Tapos pag may lakad sa opisina, may kukunin. Palit-palit lang ng kuwan. Kayang-kaya mo i-manipulate yung area mo, yung sitwasyon, kasi nga kayo-kayo lang. So, nakita nyo na guys ha. So, ngayon, pag-usapan natin kung anong disadvantage at disadvantages. Para sa akin na, ang tulad ng busy, mga mall, at mga bakanting lote. Sa mall, ang advantage doon ay masasabi snappy ka. At pag ni-snappy ka, masasabing talagang tayong kuwan ka. Sulit ang bayad sa'yo. Tingnan mo yung trabaho sa mall, di ba? Tayo ka buong maghapon dyan at bawal ang pa-lawsi-lawsi doon. Kasi makikita ka, may CCTV pa, lalo na ngayon. Di ba? Kailangan tanong ko sa'yo, tapos pwede ka rin ma-regular doon kung gusto mo ma-regular sa kuwan. Kasi didikit ka sa mga bus doon eh. Tapos sabihin mo, sir, baka pwede ako mag-apply kung may mga bakante dyan. Yun ang kagandahan kung nandun ka sa mga lugar na functional, no? So, kung may mga bala ka na mag-apply dun sa mga kuwan, yun ang magandahan kasi kung may boss ka doon, na-close mo yung boss, pwede mo hingyan ng tulong yun para mahingihan ng tulong para makapag-apply, makapag-backer sa'yo. Pero hindi lahat ay ganon. So, ang pinakakuan doon, snappy ka nga at marami kang malalaman na kaalaman dahil marami silang training na binibigay sa'yo, mga enhancement training na wala namang bayad. Magte-training ka na wala namang bayad, no? Walang additional. So, yun ang kuan. Ang disadvantage ay, yun na nga, pagod na pagod ang katawan mo at ang daming mata at yun na nga, minimum pa rin. Okay lang sana kung
Galing ka, mall ka, marami kang certificate. Pagka mo, dahil ikaw ay graduate ka na sa ganitong training, ikaw ay hindi ka na minimum. Ikaw ay ganito na ang rate mo kasi nga, iba na classic, mga class A na gwardiya ka na. Hindi eh. Walang classification ang gwardiya eh. Lousy, unsnappy, same salary, minimum. Yun ang pangit dun sa mga bising-bising lugar. Whereas dito sa bakanting lote, lousy ka nga doon. Lousy ka totoo. Tinan mo, pahiga-higa lang si kuya. Oh. Lousy ka, pero hindi ka pagod. Napakaganda ng kuhan mo doon, kalagayan mo doon. Relax lang. Yung isang 12 oras mo, ay parang wala lang dumaan sa kuhan mo. Ito pa, guys nung nandun ako sa bakanting lote, kasi panggabi yung isang officer, diba? Pang-araw ako. Pagdating ng Bernes, ini-street ko yan. Ako magpapanggabi sa Bernes. Pagdating ng Sabado, di wala akong pasok. Pagdating ng Sabado ng gabi, panggabi ako. Pagdating ng Linggo, di wala akong pasok. Pagdating ng Lunes, pang-araw na rin ako. So parang dalawang araw, di-off ko. Bakit? Wala naman akong ginawa dun sa panggabi kundi matulog lang din eh. Kasi bakanting lote nga eh. Alagaan mo lang yung gators ko. May gates kasi yung bakanting lote. Yung rubing ko doon, palitan mo si gators pagdating ng buwan. Tapos ngayon, pag may inspeksyon, hindi kami magsisigaw sa radyo. Tinuruan ko ang mga taong doon. Anong ginagawa? Pindutin lang yung radyo. Di ba ang radyo pag pinindot mo gano'n, ginaganon mo, tumutunog yan, chok, 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 ganun. So, ang gators namin, hindi yan na, all units may official, kasi kukunin yung kwan eh. Papagalitan ka, wag kang magtawag sa radyo, ginaganon ng kwan eh. Wag kang tuwa, ang ginagawa ng kwan, pinipindot lang, tuk, 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 ginaganon ganon. So, pag once yung mga deployed personnel ko, pag may narinig ka, tuk, 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 ibig sabihin, mayroong kalaban, may mga inspektor o kaya mga company kuan, mag-radio monitoring na yun. Radio monitoring, kumusta ka dyan? Ganyan. Kung kayo ay active, may radio monitoring ginagawa ang mga gwardiya sa gabi. Pero doon sa pwestong sinasabi ko, nagmumonitor lang kami pag may kalaban. Pag wala, kanya-kanyang tulog. Okay? So, yun ang kagandahan. So, kung tanungin nyo sa akin, kung anong magandang pwesto, kung bata ka at nagdadagdag ka pa ng kaalaman, ay malakas pa katawan mo, maayos pa katawan mo, at gusto mo pang makapasok sa doon ka sa mga busy lugar, mga mall, mga kuan, mga establishment na busy, bangko, mga ano dyan, mga building. Kasi pag nakakilala ka ng boss doon, ay pwede kang kuan na, graduate ako ng ganito, baka pwede ako maka-apply sir, gano'n. So may opportunity. Doon din naman ako na regular nag-building guard ako, tapos nakilala ko yung isang may-ari ng kumpanya at nag-apply ako, naging regular ako. 10 taon ako doon sa kumpanya, naging regular ako. So, ganun gawin mo. Pero kung may edad ka na, kaya kadalasan may mga may edad na matatandang gwardiya na, tinatapon ng mga agency yan sa mga bakanting lote. Pero para sa akin, ang pinakamagandang pwesto ay bakanting lote. Kaya yung si kuya, ininsulto siya. Tingnan mo anong sinabi dyan sa sinabi sa kanya dyan, di ba? Patulog-tulog, di ba anong sinabi dyan? Basahin natin, di ba? Pinagtatawanan ka ng naka-duty sa mall. Alam mo ito, pikuntong nagkuhan sa kanya nagtawag dyan, nag-comment sa kanya. Kasi, bakit? Piniplex kasi nila kung gaano sila kahayahay doon sa pwesto nila. Totoo naman. Pag ikaw tumanda ka na ng gwardiya, mas magulang ka na. So, makikita mo, sige, ikaw. Subukan mo mag-duty ngayon ng mall. 12 oras mo, kala mo, pinalo ka ng, hindi mo alaman kung gaano ka kapagod pag dating sa bahay. Drain na drain yung katawan mo sa sobrang pagod. Tapos, uniforme pa. Kailangan tuck-in, kailangan magandang tayuan mo ganoon. Sombrero, lalo na yung kami. Sombrero, lalo na katuan niya. Tapos saludo ka sa mga kuwan. O, di ba? Tapos tayo ka, kailangan. Kasi lalo na ngayon, nakatutok yung CCTV ngayon. Ganun ang tayuan mo. Chest out, stomach in. Sir, ganun ka. Kunwari, pabilib-bilib ka doon. Pagdating sa hapon, pagdating ng gabi, City,
na pagod ka. Meron nga ako dati doon sa bangko na pinagdutihan ko. May pwesto kasi doon na tayo talaga na nakatutok yung camera. Kaya grabe yung tayo mo. Tapos ngayon, may babae doon na, babae lalaki kasi nakaduty doon. May babae doon na parang sabi niya, sir, bakit parang paborito akong ilagay nyo dyan? Sabi ko, bakit hindi nyo nailagay yung iba? Parang ako na lang palagi nilalagay dyan. Nawala na ako ng konti dyan, ibabalik niyo po ako dyan. Umiyak sa harap ko. Kasi talaga nakakapagod na kuwan. So, yun ang kuwan. Di ba? Kung gusto mo ikaw bata, pero kung ikaw ay magulang na, may kuwan na, kung may choice ka, maganda sa bakanting lote. Di ba? Kaya si kuya, inaaway ng mga nag-duty sa mall. Kasi nga, pinagtatawanan. Tandaan mo to, kung ikaw gwardiya ngayon, mata-mata tayo. Tama o mali? Snappy and lousy, same salary. Di ba? Ganun lang yun. Okay lang sana kung ma-assign ka, ako tulad ako ha, officer ako. Sa isang government na kuan, train kami ng safety officer. Sa construction at saka sa factory. Dalawa ang certificate ko. Pero pagka iba-iba pa yung mga certificate na natanggap ko sa ibang mga duty ko. Pag dinala ko ba yun sa pag-apply, ikaw pala isang safety officer na certified plus mga kuwan, ay hindi ka na dapat minimum. Dapat ang rate mo, kuwan ka na. Ganunin ka ba? Hindi. Wala. Tapos ganito, di ba? Ang dami ko ng pinagdaan ng training, ang dami ko ng pinagdaan ng mga kuwan. Pagpasok ng bagong officer na pasok ng boss ng agency nyo, tao ng kuwan nyo, boss, malakis ang kapit, pumasok na, bata pa, anong kaibahan ng sahod nyo? Baka nga, mas malaki pa yung allowance binigay sa bagong officer kaysa sa iyo eh. Di ba? Ganun ang labanan sa gwardiya. Kaya wag niyo kagagalit kung nasa mall kayo ngayon at nakita niyo na kuan, patulog-tulog yung nasa bakan ng lote. Totoo naman talaga yun na ang pinakamasarap na dutihan ngayon sa gwardiya ay ang bakanting lote. Lousy-lousy nga lang tayo doon, pero doon natin paghahawakan ng salitang lousy, snappy, same salary. Wala naman yung kinaabahan eh. Ngayon, 12-12 tayo. Sa mall, mag-duty ka na sa bangko. Galing ko ng bangko. Yung 8 oras mo sa bangko, tayo ka dyan. Hindi na pwedeng umupo ka doon. Grabe yung tayo. Lalo na kung 12 ka. Sa bangko kasi, ang oras namin doon, 8, 10, 12. Ang pinaka-12 doon, yung pinaka-head guard. Yung 8 naman yun, yung pag-closing ng bangko. Hindi na kailangan ng maraming gwardiya kasi close na yung bangko. Alas 3 pa lang, close na yung bangko eh. So, uwi na yung isa. Dalawa na lang. Head guard saka yung 10 oras. Pagdating ng gabi, head guard na lang natira. Kasi 12, saka darating yung panggabi. So, isipin mo, 8 oras, lalo na ngayon sa edad ko, nung panahon na patapos na yung pagpa-retired na ako, nasa bangko ako noon eh. Grabing, dala mo pa ang shotgun, mabigat, nakatayo ka. Diba? Kasi ngayon sasabihin mo, pinagtatawanan. Sino nagtatawanan ngayon? Yung lousy dun sa bakanting lote na ang duty niya 12 oras, pero parang wala lang, nakatambay lang siya dun. Tapos, lalo na ngayon, uso ngayon YouTube. Lahat ng gusto mong pag-aralan, pwede mong pag-aralan dun. Kasi dahil sa YouTube, kailangan ko mag-aral lang dit ng kuwan. Pwede ka manood sa YouTube. Walang ginawa ka, kundi bumaghapon ka manood. Di ba? Walang ginawa. Pag napagod ka, tayo ka ulit, lakad-lakad ka lang. O kaya, kuwan ka ng kuwan dyan, yung manok. Pakain ka ng manok mo dahil nag-alaga kayo ng manok doon. Opo na naman. Ganun lang gawain nyo. Tapos, 12 ang duty. Ngayon, sinong malaki ang sweldo? Pagdating ng swelduhan, ikaw nakatayo ka ng 8 oras ka, 10 oras ka, nakatayo ka buong maghapon, sino malaking sweldo sa bakanting lote na 12 doon? Pag uwi sa bahay, hindi pagod. Kung nga, panggabi ka, pag uwi mo sa bahay, pwede ka pa mag-construction eh. Sabi ng mga kantsawa namin eh. Sir, pwede pa mag-construction di ba? Kasi wala ka naman talagang hindi ka napagod eh. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung anong magandang pwesto. Mall, bangko, building, o bakanting lote. Kaya lang, hindi naman lahat napupunta sa bakanting lote. Ang pinag-usapan natin dito sa video natin, kung saan ang
pinakamaganda, masarap, pinamaganda na postingan ng gwardiya. Bakanting lote. Di ba? Bakanting lote, walang magrurubing doon na mga yung sa na mga in-house, wala eh. Bakit irurubing mo doon eh? Doon ka, lupa lang makikita mo doon. Bahala ng officer doon. Ganun yun. So alam niyo na guys. So kayo mga gwardiya ngayon na hindi pa nakasubok ng bakanting lote, ay huwag niyo matahin kung ay lousy ka kasi kaya ganun ka. Huwag. Hindi niyo pa alam ang buhay kung gaano kasarap ang bakanting lote. So guys, I hope na naliwanagan natin to. Alam ko wala nga kwenta-kwentang bagay itong pinag-usapan natin. Kwentuhan lang naman to, parang kwan lang, nagkwan lang, kwentuhan barbero lang. So guys, kung nagustuhan nyo yung topic natin, makahingi ako ng like guys. Kung hindi naman, pwede nyo i-dislike ang video guys. At kung bago pa kayo sa channel ko guys, baka pwede nyo pindutin yung subscribe button dyan. At idama nyo na yung notification bell. Kita-kita tayo sa sunod na video guys. Bye-bye! Bye-bye guys!